Isa pong kilalang gaming franchise mula sa kabataan nating mga Pinoy ang muling babalik. Pero this time sa blockchain na. Oo, tama po ang narinig ninyo. Yan po ay walang iba kundi si Ragnarok. Yan, si Ragnarok ay muling sasabak sa digital battlefield bilang isang Web3 idle RPG na tinatawag na Ragnarok Libre. Ayan, Ragnarok Libre. Pero hindi lang ito basta remake o reboot at reboot ng classic na game na kinalakihan natin. Dahil ngayon ang bawat laban, bawat loot at bawat zenny ay may tunay na value dito sa mundo ng crypto. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po ba gumagana ang Ragnarok Libre na ito at ano ang kakaiba dito at ano po ang pwedeng maging epekto nito para sa atin bilang mga crypto investors at gamers. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang Ragnarok Libre at paano ito naiiba sa classic na version nitong Ragnarok. Si Ragnarok Libre ay isa po itong idle RPG game na nakabase po sa original na Ragnarok Online Universe. Pero ang kaibahan nito ay blockchain-based na ito. Ang ibig pong sabihin niyan ay may player-driven economy, Web3 integration at malayang kalakalan or trading ng in-game items at saka currency. Hindi mo na kailangang gumamit ng malalakas na PC or mag-download pa ng malaking file dahil ang game na ito ay accessible na diretso sa Telegram mini apps. Oo, tama po ang narinig ninyo. Pwede mo na lang itong laruin habang nakachat ka sa Telegram. Ngayon ay paano po ba maglaro ng Ragnarok Libre? Sa pagsisimula po ng laro, ikaw ay magiging isang novice. Parang sa classic Ragnarok na rin. Pero dito ay may apat kang pwedeng pagpili ang base na class. Yan po ang Lord Knight, ang tank ng grupo na kayang sumalo ng damage at pumatay gamit ang melee skills. Pangalawa ay ang Professor. Yan naman po ang mage na may malalakas na spells na kaya mag-clean up ng kalaban. Pangatlo ay ang Assassin Cross, mabilis at matalim. Ideal po sa mga gustong maging silent killer. At ang panghuli ay ang Sniper. Ayan, ang long range specialist na may deadly precision. Habang tumataas po ang level mo, pwede kang mag-advance sa mas mataas na jobs. Sa kabuuan ay meron pong 24 na job advancements na pwede pong i-unlock. Tulad ng dati, pwede ka ring mag-farm ng gear, mag-upgrade ng equipment at sumawak sa mas malalaking laban gaya po ng PvP at saka Guild Wars. Ngayon ay sunod naman po nating pag-usapan ang player-driven economy ni Ragnarok Libre. Ito po ang pinaka-unique na feature ng game. Ayan ang kanyang player-driven economy. Ibig sabihin ay ikaw mismo ang magkokontrol ng galaw ng ekonomiya sa loob ng laro. Pwede ka pong mag-trade ng in-game currency na tinatawag na zenny sa marketplace. At higit pa dito, ang zenny ay convertible po sa tinatawag pong D-Labs token na may real-world crypto value kapag fully live na ang market. Pwede ka pong kumita ng zenny sa pamamagitan ng field hunting. Yan. Pwede mo po itong gawin kahit naka-idle mode. Yan, maliban po dyan ay ang pag-complete ng mga quest, yan, at saka pagpasok sa mga zenny dungeons. At ang zenny mo ay pwede pong i-trade sa marketplace, gamitin na pang-upgrade ng mga gears, ipalit sa D-Labs para magamit sa crypto wallet mo. So sa madaling salita ay bawat oras na ginugol mo sa laro ay may kaakibat na halaga. Kaya yan po yung kagandahan dito. Ngayon ay ano naman po ang share vice. Yan, at paano po ito makakatulong sa atin. Isa pa sa interesting na feature ay ang tinatawag na share vice.
Dito ay pwede mo pong i-share ang character mo sa ibang player. Habang ginagamit nila ang hero mo, pareho po kayong kikita. Ideal ito para sa mga busy sa work o studies pero gusto pa ring mag-level up at kumita kahit hindi naglalaro. Imagine mo tulog ka na pero umaandar pa rin ang character mo sa background at kumikita. Hindi ba napakaastig niyan? Ngayon ay bakit po muling pumasok si Ragnarok sa Web3 space? Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na lumusong si Ragnarok dito sa mundo ng Web3. Noong taong 2023 ay inilaunch po ang Ragnarok Landverse, isang MMORPG na may NFT ownership at saka token trading. Sumunod ay nakipag-collab sila sa The Sandbox para ilagay si Ragnarok sa Metaverse. Kamakailan lamang ay lumabas si Ragnarok Monster World sa Ronin Network. Sa una okay ang lahat pero nitong May 2025 tinanggal ni Sky Mavis ang suporta sa game dahil sa umano'y lihim na kasunduan ng developer sa ibang blockchain. Kaya kitang-kita natin na hindi lahat ng project ay smooth ang takbo. Pero kahit ganon, hindi nagpahuli ang D-Labs Games. Tuloy pa rin po sila sa paglabas ng bagong project at yan na po. Ang pinakabago ay ang Ragnarok Libre. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng Ragnarok para sa mga Pinoy gamers? Kung isa kang tunay na gamer noong mga 2000s, yan, imposibleng hindi mo nakilala itong si Ragnarok. Mula nang i-launch ito sa Pilipinas noong 2003, naging bahagi po ito ng gaming culture natin. Umabot ito ng higit 57,000 na concurrent users at halos 10 million accounts sa buong mundo. Kahit nagsara po ang servers dito noong 2015, bumalik po ito noong 2017 sa Ragnarok Festival at ngayon ay humaharap na naman tayo sa bagong yugto ng game na mas modern, mas rewarding at saka mas Pinoy friendly dahil blockchain based na. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at gamers? Para sa atin dito sa Pilipinas ay malaking oportunidad ang paglabas ng Ragnarok Libre. Una dahil marami po sa atin ang gamers, gray gamers na rin talaga. Pangalawa, ang Web3 integration nito ay nagbibigay po ng bagong paraan para kumita habang tayo ay naglalaro. Hindi na lamang po basta libangan, kundi isang source of income na rin. Lalo na kung marunong po tayo mag-trade o mag-manage ng in-game resources. Pwede po itong maging tulay ng mas maraming Pinoy na papasok sa crypto at saka NFT space sa paraan na hindi po masyadong technical dahil ang pinto ay isang game na kilala natin. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay napaka-timing po ng paglabas ni Ragnarok Libre. Sa dami ng scam projects at saka games na walang saysay, refreshing pong makita na isang sikat at nostalgic na franchise ang sumasabay sa innovation ng Web3. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng pag-iingat. Hindi porket may earning potential ay dapat tayong pumasok agad. Siguro din nating nauunawaan natin ang risk, lalo na sa pagbabago ng value ng tokens tulad po ng D-Labs. Gayunpaman, kung ikaw po ay isang gamer na interesado sa crypto, ito na po ang chance mo para pagsamahin ang dalawa. Isang laro na hindi lang trip mo, kundi may meron pong balik sa atin sa tunay na mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.